sinasabi din ng mga viewers natin na bakit ko daw inuungkat yung buhay nyo na. Atin, okay Oo. naman po. Kung sa katotohanan naman po yan ay pwede rin sa lahat. Kung totoo naman po wala naman kasi nungalingan lahat sa sinasabi namin. Pwede rin po kahit maungkat. At least kung maungkat man at mapanood ng ama niya, mapaganda ang ni Buboy. Ramdam mo po sa isang ina yung malayo yung anak mo. Pagpatuloy mo ba yung pag-aalis mo, pag-aaral mo? Eh kung ano po, bakit po hindi? Pwede naman po. Na tuloy ko. Pwede naman po siguro na magtrabaho habang nag-aaral. Pa nga po sana ako makikipagkita sa kanya. Parang na siya na gustong-gusto niya talaga kami magkita. Tulo ko yung luha ko. Pero yung saya ko na niluha ko na saya-saya ko, napalitan din ng kaba. Sabi ko baka sumbatan ako, itaboy ako nito, pauwiin ako sa Manila. Okay. Once again, mga mahal kong viewers, ayan, nandito na naman tayo sa tahanan nila Buboy, ayan, aka Bombay. Bombay po ang ang tawag nila sa kanya dito. At ayan nga, kumustahin natin sila. Buboy, masan ka? Susungkitan daw tayo ng buko ni Bombay yung mahal kong viewers. Kumustahin natin yung nanay nandito, naglalaba yata. Nay! Oh, nawala. Naglalaba dito ay. Daming labahin, anay. Kumusta po kayo? Okay po to, naglalaba. Naglalaba po kayo? Laba day po Laba day. Ganda po yan para Kumusta? Anong ulam nyo? Panangalian? Tanghali na po baga. Tanghali na nga. Oo. Nagbili lang po kami dyan sa tindahan. Ay gusto niya po ng tuyo. Tuyo daw muna. Nag-uulam siya ng tuyo? Grabe si Paborito Bombay, niya yung tuyo. Yan ang gusto niya pag Oo. Tuyo po palang niya. Ano yan? CR nyo po yan? CR po. Yan yung CR nyo. Oo. And kinausap ko na yung yung karpintero na mag-umpisa doon. Para syempre utay-utayin na natin na paggawa para pagbuo na saka kayo lilipat doon ni Bombay. Bombay na lang din ang tawag natin sa kanila. Mga mahal kong viewers, sa kanya pala kasi yun talaga na yung niya Oh, yun talaga nickname. nakasanayan. Oh, Nakasanayan na po sa kanya yung Bombay ang tawag. Pati ikaw. Minsan Bombay, minsan Buboy. Pag galit Kasi ka. natatawag ko siya Bombay. Pag galit Pag ka. nagagalit ako sa kanya. Bombay, ang ganyan. Oh, kaninong baga po yan? Diyan po yan sa kapitbahay. Oh. Matagal na pala kayo dito nakatira na Etong lupa na ito, may nagtanong na sa inyo. Mura lang naman po ang gusto niya. Magkano daw? 14 lang po. Ay, grabe naman yun. Kaya sabi ko, hindi ko na lang pagkaganong kapris. Oo. Wala naman po kasi ibang dito. Tsaka habang tumatagal ang lupa, nagmamahal po yan kay mo nang kasi hindi naman kayo yung... Sabi ko, dyan na muna yan. Hindi ko na muna ibigay kasi Kung may ganyan lang kukuha, din. kung may kukuha ng mas mahal, yun, pwede. Pero yung kung ganun ka, baba naman, grabe Grabe naman. nga mo pong kababa. Wala Sinamantala naman po. naman na po at alam nilang aalis na. Ko na muna dito lang. Hindi naman ito mawawala kung sakali nandito lang to. Oo. At kung may gusto sa presyo na gusto ko, pwede. Kasi kung ganyan sa presyo, ibigay ng ganun po, wala rin po yung mangyayari. Wala sa ganung din. presyo. Oo, wala din nangyayari. Grabe, Sa gusto nilang presyo. Hanggang saan ba yung nyo, yung lupa nyo na Ito, hanggang dyan yan, sa may puno, yung ganyan. Hindi nasakop yun, CR. Ito, O di sa inyo na yung nyug na yan. Hindi pa po namin bayadan yung pinababayaran po yan. Magkano? 1,000 po ang isa niyan. Yan, Bakit ganon? Isa, dalawa, tatlo, apat yan. Bumili din kami ng ng lote na may nyug. Hindi na nila pinabayaran yung nyug. Hindi po, daw po yan bukod.
May bayad yan dito, 1,000. Kasi namumungan. Ah. Kumbaga nagpo-produkto na siya na Oo, ano, ganun din naman nakakawitan yung ano, yung nabili namin. Nagbubunga na, ba't pinapabayaran? Kung nagbili ka ng lupa, kasama ang na alam yung- ko po, pag Oo. nabili mo to kasama yan. Ay, hindi Magkano daw ba bili mo dati dito, Nay? po. Ito pong lote. Mura lang po itong lote noon. Nasa 20. 20. 20 po. Tapos may bumibili ng 14. Oo, 14. Grabe naman. Taga Kaya sabi dito ko, din dito po. na lang. Taga rito rin yung mga inaalok ko. Mm-mm. Mga taga dito rin po. Oo. Kumusta naman po yung ano nyo, buhay nyo ni Bombay ngayon at ano? Ay, sa ngayon po, tahimik po kami. Walang nanggugulo. Okay lang po sa amin. Asan po yung anak nyong bunso? Nandyan po, naglalaro dyan. Oo. Yun nga na may nag-message sana ay yan totoo bigyan daw kayo ng pangpuhunan. Kaya nyo bang mag-barbecue, mga ganun na? Kaya po, kasi dati naman po ako, yan po talaga ang gusto ko, yung tindahan. Kaso po, ang kulang po talaga sa akin ang puhunan. Oo. Dapat Yung mga talaga barbecue, mga isaw-isaw daw, mga ganun ang pagsimulan mo muna. At pag-iipunan niya daw yung gusto mong paresan. Payag ka po, Nay? Pwede po, kung papalarin po na mayroong magbigay na ganun, payag po ako sa ganun. Magsimula sa barbecue, banana queue, turon, mga ganyan po. Oo. Marami naman po dito maano na saging dyan sa aming kapitbahay, Oo. bibilihan. Pero Nay, ito tatanungin ko po ano po yung sa tingin nyo, gusto nyo pong titira doon kasi yung place na yun, wala pang bahay, isa pa lang yun kasi yun pa lang yung pinapirikan ko ng bahay doon. Parang nyugan din yun, pero nasa tabi ng kalsada. Kung magnegosyo ka, ibig sabihin doon sa bayan ka magninegosyo. Pero kung dito ka naman, may mga kapitbahay dito, di ba madaming pwedeng bumili sa'yo, may eskwelahan pa dyan sa malapit. Anong sa palagay mo, Nay? Habang nandito kami, pwede akong mag-umpisa dyan. Kasi malapit naman yung school. Pwede rin po mag-tinda-tinda dyan. Oo. Pag may pasok, pag yung mga naman dyan, bibuild din naman yan. Kasi may nagtitinda po dito dati dyan. Ngayon wala na. Isaw. Ay, may sakit po yung nagtitinda dyan. Ay, nagkasakit lang. Pero magtitinda po rin yata uli yung pagka gumaling. Oo. Ay, marami. Doon po, may naglulugaw. May nag-fishball. Marami dyan. Nabibilhan naman kahit siguro dikit-dikit ng tindahan nabibilhan kung saan gusto ng bata, saan gustong bumili. Oo. Ay, dyan po sa loob ng school, mayroon mga po dyan po pwesto eh. Yung nagte-tenants. Kahit dito sa labas lang. Oo, dyan lang sa labas. Dito sa may po, pwede naman yan. Pwede naman po Ayun, nagsusungkit na si, tingnan natin, Nay. Nagsusungkit si Bombay ng, ng buko. At sabi ko nga, 1 down. Naka 1 down si Bombay, Ano yan, buko talaga yan? Marunong ka Marunong po siya magtingin ng buko, Nay? Marunong din po yan tumingin. Tingnan ko rin po baka wala pong laman. Sige. Try mo. Marunong din pala itong bata na ito. Yan, Nakapagtrabaho ka ba sa kuprahan, Boboy? Dati po. Dati? Lukaring na yata. Pwede. Tinatapon nyo lang talaga. Sayang. Sayang. At sa norte, sa amin, ilan lang ang may ganito. May mga nyugan, may mga Sa pang suklot. Ano po yun? Suklot po para humaba. Wala pang nagkokontak sa mga anak nyo. May anak kayo pala sa bayan, Nay. Opo.
Yun po yung, minsan po binibisita kami ni Boboy. Dito? Mm. Nandun din yung ina ko. Yung nanay mo. Opo. Nag-contact nga po sa akin yung ano, mapa-interview daw yung nagpalaki kay Boboy, yung ate-atehin niya. Si, anong pangalan yun, Boboy? Yung ano? Yung ate mo sa Albay? Ay, bawal yata ito. Hindi, okay lang. Albay, marami po kasi yun. Marami sila, si Ate Juan, si Ate Jessica. Basta yung buko ang ano. Oo. Itong matigas na ito, huwag ka na dito. Kumuha ka sa ng isa lang para makikita natin. Ay, sirigi. Pang testing. Yun ang malakas-lakas. Oo, yun ang marunong-runong sa ano. Wala, hindi mo sila ipauwi. Mayan. Ano sa... Ha? Hindi yan. Tama lang yan. Abot yan. But ito, yung maraming ito. Parang ang hirap talaga magganyan, ano, magsungkit, nay. Ano? Nakataklis na ay. Oo. Kumaka kayo at nakataklis na kita. Ano yun na ba? Mamaya pa maya sila. Gas. Sakto ba yan? Alagaan ko pa yan. Nalagaan nyo. So, sa Tanay Rizal nyo pala na ipanganak si si ano po, si Bombay. November 20 po yun. Kasagsagan po yun na nagbagyo, Mm-mm. nagbaha doon sa amin. Baha po yung ipinanganak ko. Ang tubig yan nasa silong na. Ano nasa sahig namin. Mm. Yung po yung pinanganak. Tapos nakita ko yung pagputol ng puso. Nakita ko nasa tabi ko. Nalagaan ko pa nga. Kaya ako nagtataka yung ganyan. Napa-breastfeed mo din po, nanay. Sandali lang. Mm. Kasi mag-a-apply nga po ako nun sa Dubai. Kaya inano namin sa buti. Pinag-am. Pala. Am po yun. Ang gatas niya. Pinag-am. Mm. Grabe. At saka po, ano yan, sakitin. Payat nga yan, sakitin. Pag naglilalagnat, matagal siya bago maano ng lagnat. Mm-mm. Natatakot nga ako dyan, kala ko hindi yan mabubuhay. Kasi pag yan nilagnat, ito, nanunuyo ito. Ayaw niyan baby. Ginaganyan ko yan ng bulak. Para lang, binabasa ko yung ganito niya. Ng bulak. Para lang, ano, Kaya lang siya, may masipsip na basa. Ganun. Minsan ayaw ng dede ay. Kahit anong nasa supon na, ayaw na. oo. Kaya pag nagkakasakit, nasakitin po yan kasi. Kaya sa inisip ko, mabubuhay kayo itong batang ito. Yan. Ilang buwan po nung iniwan nyo si, si Boboy, nung, pinaampon ni tatay, yung tatay nyo po. Ano po yun? Ano na yun, 7 buwan po yun. Parang na siya, Nung parang naglulukso-lukso na nga po. Oo, naglalakad-lakad na konti pa, dahan-dahan. At saka yan, hindi po yan nakakatulog na walang lamping Saan po? sa muka. Nakaganyan palagi yung lamping. Bakit? Sa muka, ginaganyan yung lamping. Hindi yan nakatulog na walang lamping. Kailangan pag umiyak na yan sa duyan, hagisan mo na ng lamping. Gaganyan na, gaganin na yan. Hanggang makatulog yan. Mm-mm. Tapos sinisip-sip niya yung lamping. Tulog na yan. Yan, yung ano sa kanya. Oo. Yun, sinasabi din ng mga viewers natin na bakit ko daw inuungkat yung buhay nyo, nay. Okay lang Oo. naman po. Kung sa katotohanan naman po yan ay pwede rin ano sa lahat. Kung totoo naman po wala naman kasi nungalingan lahat sa sinasabi namin. Pwede rin po kahit maungkat. At least kung maungkat man at mapanood ng ama niya, mapaganda ang ni Buboy. Ang kalagayan. Halimbawa, makilala ng ama niya, na yan yung anak niya. Pwede siyang kunin o kung kukunin siya o susuportahan siya. Kasi ang gusto din naman niya, suportahan na lang siya. Suportahan siya ng ama niya. Kasi ganun nga. Na minsan, mahirap din ang buhay. Oo. Na, hindi ko alam na ganun din ang naging buhay niya. Mahirap. Sabi niya, mahirap din ang naging buhay ko. Sa mga simula na namatay yan nag-ampon. Pero mahal na mahal yan nung tiyan ko. Nung mamatay, yan ang hinabibig. Na huwag pabayaan yan. Nung magkakapatid. Kaya ganyan na lang ano nila pa. Kung saan yung meron, doon siya
pasa-pasa. papasa-pasa. Kaya parang ang hirap Eh, din ang na. dami baga nila magkakapatid. Sa totoo lang na yung ganyan, mahirap din talaga kasi Kaya sabi niya, marami kang kaya makikisamahan. naranasan din niya. Kaya naging matured yung pag-iisip niya. Matured na marunong pa nga yan sa akin. Kung ano yung gagawin, kung anong dapat, ganyan. Minsan siya din nagsasabi sa akin, nangangaral din niya sa akin. Nagatuma, ganyan. Sabi ko, salamat naman sa mga nagpalaki at hindi anong bata, mabait na bata. Napariwara. Mabait. Hindi man siya nakatungtong ng ano. At least ngayon, i-ano natin na yung pag-alas niya, pag school niya para Inaano na nga po yan sa akin, lagi po yung sinasabi sa akin na sabi, Ote, kala ko papapasukin mo na yung anak mo. Sabi ko, baka pumasok na yan, papasok na yan kasi wala nang trabaho sa ang kalsada. Papatuloy talaga ang ano niya. Kasi ang gusto rin naman yan, mag-army. Pero kahit ayaw kong mag-army, sabi ko, delikado baga sa army. Ay, gusto niya. Sabi niya, ma, yun ang pangarap ko noon pa. Maliit pa ako. Yun ang pangarap ko, mag-army. pero parang Kaya nakaka... in-enroll ko yan sa in-enroll ko. Hindi niyan alam na naka-enroll yan. Basta, tapos sabi ko, boy, naya na yung teacher mo. Mag-exam ka raw muna. Ay hindi, sabi, bakit ma, in-enroll mo ko? Oo, in-enroll kita dyan. Marami naman kayo dyan nag-aano sa ALS, nag-aaral. Kung pagpupunta po dyan yung teacher ay pupunta dyan sa school dyan. Ay lagi yan tinatanong sa akin. Sabi ko, hayaan niyo po ma'am at makaka-ano na yan sa inyo. Yun dami nang nakuha ni Buboy. Mga ano palang magsungkit na magaling palang magsungkit ng buko si Buboy. Nay. Nakawit mo na yung mayangan para isang bagsak. Ilan taon ka po, Nay, nung nag-OFW ka? Ay bata pa po ako. Ang edad ko po ay 19 po yun. Ah. Mga 19 po ako. Tas ilang taon ka doon sa pinagtrabahuan mo? Kulang ko lang po. Kulang ko lang po. Na 3.5 years? Ah. Maano kasi po nag-extend matagal? po ako noon. Pagkatapos po ng kontrata ko ng 2 taon, Yan pala yung sinabi ni Buboy sa inyo pag magkita sila nung tatay niya. Ayaw niya yung agad sasama, ganon. gusto niya, kung gusto niya pwedeng sustentuhan na lang na muna ako. At kung sakaling, sige, makilala ko siya ng gusto, pwede rin naman ako sumama sa kanya. Siyempre, sa tagal na panahon na wala akong napigis ng ama, na yung tunay na ama. Meron lang nagis ng ama, yung nag-ampun sa akin. Ako, one day naman sila nagkulang, minahal naman nila ako. At sa, maagang kinuha, maagang namatay. Kaya naging ganun ako. Kung saan na, palipat-lipat lang. Pero kung hindi maagang namatay Ay, yung opo. niya, siguro nakapag-aral po yan, Opo, baka po nakatapos. Pagkatapos siya ng pag-aaral. At saka hindi po niya danasin yung magpalipat-lipat. Palipat-lipat kasi sabi nga nila, mahal-mahal daw siya. Oo, mahal nga po yan nung tiyahin ko. Tiyahin ko rin naman po yung nag-ano sa kanya. Kapatid ng... Yung pinagbigyan ng tatay ko, yung kapatid niya. Kapatid niyang babae. Pinag-anuhan niya. Tapos nung mamatay yung kapatid ni tatay, ang nagkuha, yan na nga po si Aida. Mama Aida niya. Nakita pa lang yan ni Aida. Gusto na yang kuhain at natutuan na nga sa kanya. Sige, ang talon-talon. Oo. Kaya kinuha niya sa kanila. Sabi na nag-aalaga, amin na ito. Kukunin namin niya ito si Bombay. Kaya kahit naman buhay pa yung mahal-mahal yan. Pag pumunta yung ama ko doon at namimista, nakikita rin naman niya ng ama ko nandoon. Maayos naman, maganda naman sa kanya. Di naman yung parang tinuring na iba po, Hindi po. Hindi pinagmagupitan ganun. Basta mahal-mahal siya ng mag-asawa. Kung daig pa nga niya yung mga tunay na anak. Kasi siya ang laging naano ng mag-asawa. Yung mga tunay na anak, yung minsan ginagalitan para o bayan, yun na yan, ganyan. Ibig sabihin, nakokontak mo din po pala sila nung nasa ibang bansa ka, kaya ano ka din.
Hindi. Sino po? Yung nag-ampon. Ay, hindi po. Ay, hindi. Hindi, wala na po ako. Nandito na. Pinanganak ko na nga po yan. Mm-mm. Diyan ko po yung pinanganak sa Tanay. Ah, ibig sabihin minsan ka lang pala nag-abroad pala Oo, po, isang beses lang. Pero matagal din sa abroad. Oo. At may sakit naman yung ama ko, kaya nakapag-abroad ako noon. May dalawa po akong anak ay sa una. Nasaan na po yung dalawa niyong anak, Nay? Andyan po yung panganay. Yun yung nasa nasa... Gulat pa ako. Ayan, ang gulat. Kala ko natamaan na ako. Lakas. Dami na. Palay nga po yan sa akin. Ganyan. Ramdam mo po sa isang ina yung malayo yung anak mo kasi yun dili. Pag masakit po yung dede ko, inisip ko na may sakit na yung bata. Ramdam. Tsaka nami-miss mo na pag ganun na Kasi pag nagpa-breastfeed ka, kasi ako naman ay ilan na yung anak ko, kaya alam ko yung Kung nagpa-breastfeed ka, pag alam mo pag parang gutom na ganun. Tapos parang naririnig mo yung iyak niya. Ganyan. Ganyan na nung nawala yan sa akin. Di ibig sabihin na nag-apply kayo agad nung nawalay sa inyo si Buboy. Nag-a-apply po ako ng Dubai. Pabalik-balik na ulit ako sa Manila. Kasi yun nga, bala ko talaga mag-apply ulit ng trabaho kasi 3 na nga po yan. Oo. Ikaw anong mo na tapos mo sa school po? Sa pag-aaral? Hindi po ako nakagraduate ng 4th year. Hanggang elementary lang din po. Oh, ganun. Pero nag 2nd year lang. Pero hindi naman ako nagpatuloy sa pag-aaral. Hanggang 2nd year? Pero hanggang diyan na ako sa grade. Kaya din po pala kayo. Ang inisip ko, pinag-aral, yung may bunso po akong kapatid, ay sabi ko, sige, yan na lang muna ang pagtapusin ng bunso. Kahit ako magtrabaho na, para dun sa bunso, siya na lang muna mag-aral. Okay. Kaya hindi ko natapos ang high school. Kung bilangin lahat yung naging anak mo na sa unang asawa mo hanggang yung recent ngayon, ilan po sila lahat? 8. 8. Kasi 5 po dito. 8. Tapos Tapos dalawa yung dun sa dalawa una. sa una, tapos ito po. Panganay at bunso yan. Dito sa pangalawa. Okay. Kasi yung una, hiwalay talaga kami. Nag-usap kami about ng gano'n sa akin yung bata. Mayroon naman siyang karapatan din. Sabi ko, bumisita ka kung magsustinta ka, kung gusto mo. Pinag-usapan naman na po namin yun. Bisitahin mo yung mga anak mo. Nandun lang sa nanay ko. Hindi naman yan tatago sa iyo anak. Kung gusto mo magbigay, hindi magbigay ka ng sustento sa kanila. Sabi ko, Malalaki na may pamilya na yung dalawa na yung isa po wala. Yung isa panganay, nasaan siya ngayon? Yung panganay po nandyan sa Ubang, may asawa po pero wala pa silang anak. Yung isa po nandun sa ama. Sa ama po. Nasa Albay. Nandyan lang po yan sa Mandaluyong po. Mandaluyong. Kala ko nasa Albay yung nyo. Nandyan lang po yung una kong asawa. Di ibig sabihin na dayo po kayo dito sa Bicol. Oo, dayo Taga po. Tanay pala kayo. Doon ko po siya nakilala sa Tanay. Yung asawa mo dito na taga Bicol. Kaya hindi ako nakakauwi sa amin sa kahirapan din. Ang pamasahe lang, laging wala. Pagkain wala. Kaya hindi ako makauwi sa amin. Matagal bago ako pupunta roon. Naging 5 yung anak nyo. Paano naman yung sitwasyon nyo, Nay? Simula sa pulangan po, wala naman nagbago sa buhay namin. Mga gulo pa rin naman. Pag nag-iinom, awan kami. Kasi kahit naman po pinipigilan ko siya mag-inom, siya pa rin ako sa Oo. pigilan ko din. Kaya hanggang sa nagdesisyon ako magtrabaho para lang mabuhay. Sabi ko magtrabaho ako para sa mga bata. Maayos ang maibigay ko naman ang gusto nila, yung mabili ang gusto nila ba. Yung mabili sila ng damit, mabili sila ng tsinelas, yung maayos. Kaya ako nagtrabaho. Maliit pa po yung bunso ko, siguro 1 taon po yan. Yung maliit, yung nag-aaral ngayon. Iniwan ko na yan at nagtrabaho ako. Nagtrabaho ko nung una sa Baguio.
Mm. Ngayon, Sa bahay po. sa bahay. Ngayon, palagi naman sila natawag sa akin. Ang sahod ko nun sa Baguio ay 3.5 ay 3.5 lang kada buwan. Yung pagka natawag sila sa akin, wala silang bigyan. So, binibigay ko naman lahat. Grabe ano? Grabe pa Tapos naman. mababalitaan ko dyan na ganito yung lalo na yung babae kong anak sa kanya na naiiwan. Palagi nagsasabi, 1 kilo, 5 kilo lang binibili ni Papa. Ganyan. Sabi ko, bakit hindi kayo hindi kayo nanghihingi kay Papa mo? Lagi naman wala dito si Papa, lagi naman nag-iinom. Yun lang sinasabi nila sa akin. Sabi ko, mayaman naman si amin. Minsan nga, na ano din yung mga bata. Kahit naman pinipigilan ko na. Huwag ka mag-inom. Kasi mga bata minsan pinag-iinitan niya din. Parang maano rin sa akin kung masakit sa akin at mga anak ko yun pag yung nagsusumbong yung mga anak ko sa akin na sinampal ako ni Papa. Bakit siya sasampalin? Hindi ko alam mo. Parang ako din ang nadudurog yung puso ko parang ganun. Kaya minsan nagagalit ako sa kanya. Sabi ko, huwag mo naman ganun yung mga bata. Mga anak mo yan sinasaktan mo, lalo na yung panganay niya. Sa ano po ba si tatay ay Nay, tanungin ko sa iyo kung makipagbalikan, babalik pa po kayo sa kanya. Sa akin, sa ngayon, parang kung mag-ayos na lang kami dalawa, pero yung makisama ako sa kanya, parang hindi ko na po yata kaya makisama sa kanya, lalo na nagbito sana sa akin ang salitang ganun. Yung ganun nga po, yung sinabi niyo nung nakaraan. Hindi ko alam kung pagtulog ko, magising pa ako. Ganun lang yun ang iniisip ko. Kaya nagka-trauma po kayo, ano? Kung makikisama ako sa kanya, makitabi pa ako sa kanya matulog. Hindi ko alam. Pero nakakatakot na nga po yung ganun pag, binantaan ka na nga. Tapos, Kasi nagbitiw siya ng salitang ganun sa akin. Sabi na, tinuulasing siya ng sinasabi niya sa akin. Pero hindi dapat asawa niya ako. Hindi dapat siya magbibitiw ng salitang yung kakasakit na ganun. pero, Nay, sa ngayon na may sakit siya, syempre nagpapagaling, na patawad nyo na ba yung mga ganun nangyari? Syempre kung wala ka naman ng balak bumalik sa kanya, mapapatawad nyo po ba yung mga nagawa niyang ganun? Opo, kaya ko naman po siya patawarin. Nasa kanya lang naman po yung kung mapapatawad din niya ako. Kung ano man yung pagkakasala namin, wala naman kami, ang alam ko, wala akong ginawang masama. Tsaka wag po niya sa akin sabihin na mas mahal po niya kasi yung manugang niya kaysa sa akin. Mas nakatulong daw po yung manugang niya kaysa sa akin. Yun po ang kinasasama rin ng ko. Ano ba ako? Ang tanong ko sa kanya, ano mo ba ako? Diba, asawa mo, na ang tagal mong nakita at nakilala kung ano ako. Lahat na gagawin kong tulong para sa inyo. Pero ang pinagmamalaki niya, yung manugang ko. Mm. At siya daw ang pinagsigawan nga po niya na mamahalin ko ang manugang ko kaysa sa iyo. Grabe, Sinigaw po yan dyan. Kaya Tapos ka na, boy? nasaktan masyado. Dito ka. Pero kung ako'y mag-iisip po ng masama, bibigyan ko rin ng kahulugan yung lahat ng sinasabi niya. Kasi hindi pumapasok sa isip ko yung masasamang ganun. Mm-mm. Wala akong iniisip sa kanila. Kasi mga anak ko naman din, asawa ng anak ko. Bakit iisipan ko siya ng ganun? Wala akong inisip na masama sa kanila. Kung may relasyon sila, wala. Kahit baga sabi ko, pagsigawan mo, wala akong pakialam. Kung mamahalin mo manugang mo, ay di magmahalan na lang kayo. Huwag nyo nang ipamukha sa akin. Yung sa akin. Kasi masakit sa akin, asawa niya ako, diba? Sabihan niya ako ng ganon. Mas mamahalin ko ang manugang ko kaysa sa iyo. Kasi ang manugang ko ang nakatulong. Ay ako, walang naitulong sa kanya. Parang baliwala ba? Kung isipin ko, parang binaliwala niya lahat ang sakripisyo ko para sa kanya. Pero, inaya ko lang sila. Sabi ko, bahala ng Diyos sa inyo. Basta kami dito, tahimik. Wala kami Ang ano nga lang namin, minsan nga po, inaakit ito. Mm-mm. Doon sa itaas, magiinom. Oo. Tinatawag ko nga po yan. Siya mismo pala ang nag-aakit sa pag-inom. Opo, minsan po. May upuan ka, Aakyat upuan. yan. Aakyat dyan. Dito ka, kunin mo ang upuan. Diyan po, dito na lang.
Yun, ah. Tinatawag ko yun. Ano, pagod ka? Ito, nakuha niyan lahat to. Grabe si Buboy. Okay lang ako. Sanay naman sa pagod. Sanay ka na sa pagod. Oo. Grabe, oh, indyanong mukha niyo, mga mahal kong viewers. Ang daming ano sa'yo, bumibilib. Ang daming nagmamahal sa'yo sa social media na ngayon. At ano sasabihin mo sa kanila? Salamat po sa kanila na tumulong at naniniwala na tunay naman po talaga sinasabi ko. Oo. Wala naman po ako doon ibang gano'n na hindi tunay. Puro yun po, katotohanan lang. Mm. Dito ka, lapit ka at para makita kanila ng maayos. Salamat din po doon sa nagsasabi sa inyo na ate ko na magpapatunay na ako po talaga ay isang na layo kay mama. Hindi lang pinulot sa gilid ng daan. Opo. Hindi po. Kasi yan po talaga sila po ang nakakalam. Oo. Kung saan ako galing, kung sino talaga ang ano ko. Grabe din kasi yung ganun na kwento na pinulot ka lang sa daan tapos may balot kang ano parang Kumot. ang intense din yun kasi sabi ko sila nanay at si Bombay ang mga pagpatunay ang sa katotohanan sa inyo. Sa akin naman po, kinuwento na rin niya po yun sa akin nung magkasama po kami ni Peterson. Pero hindi naman po ako naniniwala dun sa kwento niya kasi bago po siya nagkwento, naikwento na rin sa akin. Kaya mas naniniwala ako dun sa mismo nag-alaga po sa akin. Kasi siya, nakasama ko lang naman Oo. sa kantin kasi may kantin po yan sila. Doon ka pala nag-extra noon sa kantin. Sa kantin. Okay. Extra po ko sa kanila, tagahugas ng pinggan, Oo. tagahugas ng kaldero. Para lang po ay may pera, may trabaho. Oo. Ano masasabi mo sa kanila kung mapanood nila to? Eh, salamat po at tinanggap nila ako dun sa kantin nila. Na, Sa pagtulong opo, sa iyo. at sa pagtulong din sa akin. Mm. Na, ano, mabait din naman po yung mga yan. Oo. Sa ngayon, Buboy, pagpatuloy mo ba yung pag-aalis mo, pag-aaral mo? Eh kung, ano po, bakit po hindi? Pwede naman po. Na tuloy ko. Pwede naman po siguro na magtrabaho habang nag-aaral. Baka pwede naman po yun. Pwede yun, pwede. Alam ko naman yung masipag siya na Masipag po talaga. Oo. At sabi nga nila, sana ipagpatuloy mo yun kasi madami kang opportunity. Kaso nga lang, yung gusto mong sundalo, pagpatuloy mo yun? Eh kung papala rin po ako makapasa sa exam ng sundalo, eh bakit po hindi? Tutuloy ko po talaga yun. Grabe naman yan, nakakatayo balahibo yung gusto mong maging trabaho. Alam mo ba yung magiging buhay mo doon? Ano yun? Sinabi ko nga po. Sa akin po ay Gulat pa ako. medyo alam ko na rin kasi may nagkukwento rin po sa akin na kamag-anak ni mama na isa din sundalo. Na ganun nga raw ang buhay nila. Pero masarap naman daw. Paano masarap? Anong ibig Masaya. Masaya. Naabot nila yung gusto nila na yun talaga yung dreams nila na maging sundalo sila. Oo. Alam mo ba pag nag-apply ka dyan, madami ding proseso, madami ka ding gagastusin, madami ka ding Bombay. Opo. Alam ko po. Kasi hindi naman po yan basta-basta. Hindi katulad nung sinasabi nyo nga na maraming gagastusin. Talagang totoo po yan. Oo, totoo yun. Kasi may mga kakilala din ako na ganyan, nag-apply ng ganyan. Eh, sabi nila, nakabenta daw sila ng 2 kalabaw sa pag-a-apply. Di ibig sabihin, medyo magastos nga. Pero walang imposible. Kung yun yung gusto mo. Pero madami namang opportunity. Pwede kang makapag-aral ng paggagawa ng sasakyan. Ayaw mo yun? Yung Mekaniko po. mekaniko. 'Di ba? Mas malaking din 'yun. Tapos magkaroon ka ng sarili mong paggawaan ng sasakyan. Ang dami yan. Talyer. 'Yun yung mga safe. Maraming Masasabing safe na kasi yung pag nisundalo ka, sabi nila, yung isang paa mo nasa hukay na. Sabi nga po nila. Naniniwala ka doon? Sinabihan ko naman po. Sabi naman po nila. Huwag ka na magsundalo. Delikado ang pagsundalo. Eh, sabi niya, gusto ko yung matagal na muli pa. Gusto ko na magsundalo. Oo. Yan ang pangarap. Yung mga viewers mo, Buboy, sabi nila, abang wala ka pa daw trabaho, walang ginagawa, kunin daw kitang cameraman kasi may kalahi ka sa team namin dati.
na Indiano din. Ang pangalan niya sa amin ay Indiano Bicolano. Oo, Indiano yung itsura niya po kasi yun, Indiano po talaga, full Indiano siya pero natuto siyang mag-Tagalog dahil sa asawa niya, Pilipina yung asawa niya, tapos mga anak niya mga Indiano nasa Daet. Ayun. At sabi nga nila gayahin daw yun na nag-cameraman kasama sa pagbablog, ganun para sabi ko kung magpapatayo man doon na gusto kong i-assist mo din yung yung bahay nyo. Syempre ikaw mag-handle doon kung paano yung paggagawa. Marunong ka ba sa bahay? Hindi naman po. May kunti pong nakakaintindi rin naman Sa paggagawa ng... ng bahay. O kahit taga-utos. Hindi po. Pwede po. Kung Oo. talagang totoo na papagawa ng bahay. Pwede naman po. Oo. Kaya kahit, Aba, parang di naniniwala, Nay, na kung totoo daw. hindi naman po. Ibig Totoo sabihin, yun. sa akin po, kaya ko lang naman po yung nasabi. Ibig ko lang po sabihin. Yung parang nagagalak ka lang kung talagang totoo na parang hindi ka pa naniniwala. Parang Paniwala pa rin. Paniwala rin naman po. Oo, na mapapagawan ka ng bahay. Opo. Mapapagawan, buboy. Marami rin naman po nagsasabi dyan na ako papagawa nga daw. Oo, kasi may mga pabahay na kami, buboy. Oo, bago lang din yung pabahay ko na Kaya wag po kayong mag-isip na baka iniisip nyo na baka kwentong lang. Ay, hindi po. hindi po, wala naman po kami. Oo, kung may mga taong nag-joke sa inyo ng ganito, ganyan. Wala naman. Ilang kami makapaniwala na magkakaroon kami ng Sariling bahay. sariling bahay. Oo, Kahit lang hindi na po sa akin, kahit kay mama na lang. Yung na yun. bahay. Opo. Grabe naman, Nay, oh. Kasi- Kahit hindi na daw sa kanya. Kasi naawa rin po ako sa kanya. Kay mama. Oo. Dahil nga ganyan po. Kaya po yung sitwasyon niya dito sa lugar, dito sa naging niya po, asawa niya. Kay Oo. doon sa stepfather ko. Na ganyan nga yung buhay nila. Hindi naranasan ang magandang buhay. Naging siya. At nagtrabaho pa, naiiyak si nanay, oh. Masarap kasi sa pakiramdam na may ganitong anak na kabait, Kaya madami po akong anak. Sa kanya ko lang po naririnig yung mga salitang na masyadong maano sa magulang. Oo. Hindi ko po yan narinig sa mga anak ng iba. Ganun. Na sabihin mo lang sa akin na, Ma, pahinga ka na muna. Dito ka na, huwag ka na magtrabaho. Kanya lang po. Siya po, ang nagsasalita sa akin na, pag ako hindi ka na magtatrabaho na. Pag siya ang sa bahay. Yan, pag umanda lang ang trabaho ko, Ma, hindi ka maghihirap. Diyan ka lang sa bahay. Hindi ka na magtrabaho. Ultimo kahit sa pang-ulam yan. Mag-utang lang yan ng ulam. Huwag lang po ako mag-ano sa kalaan. Huwag lang ako maghanap ng mga nyug dyan. Ayaw na. Lalo na yung kainitan. Sa kanya ko lang po lahat narinig yan. Hindi po sa mga anak ko sa anak. Grabe, napabilib mo kami, buboy, sa sa attitude mong ganyan. Sa akin naman po, siyempre po, sino ba namang anak na hindi magmamahal sa magulang? Kung wala naman yung magulang, wala rin naman tayo. Wala rin naman ako. Totoo yan. Buti nga po yung nahanap ko pa, nakita ko pa nila. Oo. Malaking blessing yun kasi nahanap mo pa. Pero Galit pinag-iyak pa si rin po nanay. sinasabi kong kunting tipid, huwag mag-utang. At hirap pag nag-utang-utang, kunting tipid lang, kahit mag-gulay-gulay na muna. Oo. Hindi mo yan, mag-gulay-gulay na yan. Di bali tayo mag-utang, at least pagkain naman yan. Oo, hindi naman bisyo, di ba? Hindi naman po sa bisyo Oo. na pupunta yung... Ayaw mo yung natitipid yung nanay mo, Ayaw ko rin po natitipid yung pati yung mayroon na nga kami, nagtitipid pa kami. Kung ano po yung meron sa kinikita niya sa trabaho, sige lang po. Lahat ba ng kita ni Bombay na pinapahawak sa inyo? Ano po, ma? Sabi tabi mo yan, ma. Ganyan po isa. Tapos sabi niya, punta tayo kay nanay, ma, ha?
punta tayo, manghiram tayo ng motor, makapunta rin tayo kay nanay. Bigyan ko na si nanay ang pambiling gamot. Ay ko sige. Kaya lang po, Grabe si Buboy. maano po yan. Concern sa Concern po yan talaga. magulang mo din po, ano? Ganun din. Oo. Hindi ka man lumaki doon sa lola mo, pero talagang malapit yung loob mo sa kanya, Buboy. Sa lukso rin ko ng dugo siguro. Mm-mm. Kasi kahit naman po yung mga hindi ko yung nakilala kong hindi ko tunay na ano eh, Oo. mahal ko rin naman po sila. Paano yun, Buboy? For example, mahanapan natin yung tatay mo. Parang yung question ko kay nanay. Ang sagot ni nanay, ang sagot mo daw sa kanya ay ayaw mong agad-agad sumama sa tatay mo pag kukunin ka niya. Opo, totoo po yan. Kasi para sa akin po, kumbaga dito yung nakasanayan ko eh. Mm-mm. Dito na yung namulatan ko yung Pilipinas po na ano. Oo. Dito rin yung nakasanayan kong salita na kung makikita ko po siya, tatanggapin ko po siya. Kaya lang, hindi ko po masasabi sa kanya agad-agad na kung gusto niya akong isama, hindi ko masasabi sa kanya na makakasama ko agad. Oo, pero dapat tutuhin mo na yung salita nila. Parang mahirap po eh. Wala pong nababasang ano eh. Kumbaga parang walang kodigo. Mahirap yung salita nila, ano. Tapos yung sulat, ang hirap din. Mama Parang po ay marunong yan. marunong po kayo, Nay. May alam po kahit konti. May alam po kayo sa ano. Anong alam nyo sa salitang Indiano? Ah? Anong alam niya sa salitang Indiano kahit isang words lang? Wag na. Pero alam niyo yung mga pagkain nila, Nay? The best ano? The best ang pagkain. Oo, the Masarap best. po kahit ang pagkain. Biryani. Biryani. Habibi. Si nanay nagtawa na. Oo. Natikman mo na yon yung biryani na pagkain ng Indiano? Hindi pa po. Hindi pa? Sarap yun. Oo. Hayaan mo. Next time. Paborito ko yung sa akin. Next time ako nagluluto din ako noon kasi favorite namin mag-asawa yun kasi parehas kami tumira sa ibang bansa. Ako 5 taon ako sa Middle East din. Kaya alam ko yung mga pagkain ng Indiano, ng mga Arabiano. No, minsan magluto ako, patikimin kita at di mo pa pala natikman yung pagkain nyo mismo. Hindi po. O siguro kung doon ka lumaki, yun yung pagkain mo din at hindi ka din namin makausap ng Tagalog. Opo, Ano? Hindi rin po Oo. Ang ama niya, mahilig po yung gumanon sa akin. Mahilig siyang gumanon. Yan, mahilig din siya gumanon sa akin. Mm. Pag may kasalanan, mahilig siya din. Nakuha niya yung ama niya. Ay, ganon. May mga talagang ano niya din, ano. Nakukuha sa kanya. Oo. Kahit pala Kasi hindi pag siya. ako nagalit sa ama niya, naganon niya sa akin. Naganon din. Ito rin, ganon din siya. Pag nagsasalita ang mga Indiano, ganon din yung ano. Mahilig siya ng gamot. Ay siya, nakukuha. Kaya naaalala ko yung ama. Pag nagaganyan sa akin. At siya, gumaganyan din yan sa akin. Umako. Ganon siya. Oo. Sabi din ng mga viewers natin, Bombay, mag-girlfriend ka na daw. Hindi naman po kung meron. Pero hindi muna. Bakit? Sa akin po ay kung yung sa ALS, makapag-aral po, makapagpatuloy mo na. Oo, tama yan. Tama yan. Kapag ipon-ipon din, Oo. kaunti po. Para hindi naman po yung masabi na biglaan. Sinasabi sa akin, matupad ko lang mapangarap ko. Hindi ka maghihirap. Ganyan po yan. Kaya inenroll ko po yan sa ano. 2 po yan inenroll ko, si Kenneth at saka po yan siya. Oo, 2 pala sila. Ano? 2 po siya. Kaso nga lang, yung isa umalis dito. Ayun sa ewan ko. Oo. Yun yung ano mo, yun talagang pinaka mo, pangarap mo sa mama mo. Opo, sabi ko po, totoo po yan. Sinasabi ko po sa kanya. Magkaroon lang po ng maayos na trabaho, yung kumbaga yung pang matagal na trabaho Mm-mm. at makaipon. Hindi po siya maghihirap talaga. Totoo po. Kasi hanggat kaya naman po magtrabaho, magtatrabaho po. Para kay mama Opo. mo. Para sa magulang ko. Para sa akin, sa amin. Sa kapatid ko na iniwan nila.
Grabing responsable ni Nay. Pati ako ay bilib na bilib dito sa batang ito. Kaya Kahit gawin natin yung paraan para mapaayos yung buhay niya. Yun nga, mag-aaral at makahanap ng trabaho. Kung ganun man na na makapag-aral ka, yun yung maganda, yung automotive sa sa sasakyan. Kahit kami ang mag-provide sa mga muna pagsimulan, pwedeng-pwede yun. Opo, sige. Wag lang baril, at yun yung pangarap niya ay. Ganyan naman po ang sundalo kasi hawak-hawak mo araw-araw baril, matulog ka katabi mo baril. Parang yung buhay mo ay nasa delikado talaga, pero yung pag kahit maggrasa-grasa ka lang sa paggagawa ng sasakyan, malaki ang kita diyan. Problema po. O naniniwala ka na malaki ang kita sa paggawa ng sasakyan? Naniniwala po ako kasi yung kung mga nag-alaga po sa akin, yung mga akala ko yung pinsan ko na yung trabaho po nila ganyan, mekaniko. Mekaniko po sila. 3 po sila magkakapatid, puro mekaniko. Puro mga yung sa alis lang din yata yung nagtapos. Okay. Yan. At kung gusto mo magsimula ng negosyo, pwede ka namin matulungan para huwag mo nang isipin yung sundalo na yan. Pati ako natatakot. Takot nga po ako, ma'am. Kaso wala akong magagawa at pangarap po niya talaga. Pangarap talaga Pero lahat naman ng tao may pangarap talaga. Ako nga, pangarap ko naging nurse, pero bakit naging vlogger ako, di ba? Ganon ang buhay, ganon ang Hindi matutupad. Oo, meron yung hindi matutupad. Ito, kinuwalat ni Mumbai ito. Paano mo nagawa yan na nasungkit? Muntikan mo pa kaming hulugan dito. Nasungkit ko nga po. Oo. Tiyaga lang din, kaya nasungkit. Oo. Tiyaga lang din. Doon ba sa Albay dati nakikitrabaho sa mga ganyan? Sa palayan po. Sa palayan? Di marunong ka magtanim ng palay? Nakasubok din po ako. Pero yung hindi naman po ako yung mabilis magtanim na sakto lang din naman. Marunong din po. Oo. Nahakot ako ng palay. Pag nag-harvester na, nagagapas po kami ng palay. Yun yung mga Trabaho po. trabaho mo. Nay, nung hindi mo pa natagpuan hindi pa buo yung Hindi pa po. Sabi ko pagkatao po mo. may kulang sa pagkatao ko po. Yung po lagi ang sinasabi kong may kulang. Kahit sabihin kong kumpleto sila yung mga anak ko sa akin, talagang kulang at kulang. Oo, ganyan kasi ang nanay. Sobrang ng nanay ay sa mga anak, kahit pa yan, basta kompleto na andyan. Masaya ka na kahit mahirap, di ba, Nay? Kaya po nung nakita yung anak ko, sinabi niya sa akin, sabi ko salamat po Lord at kumpleto na ang buhay ko siguro ngayon. Oo. At nakita ko na po yung anak ko. Siguro po kaya ako'y binuhay para din magkita kami ng anak ko. Nag-50-50 na po ako nung mga anak ko. Kay Yung po sa bunso ko. nasisaryan po kayo doon? Nag-50-50 po Bakit nangyari yun na yung nasisaryan kayo? Mga normal naman ang pag-aanak. Normal nga po. Kaso yung huli po, parang magkadikit. Ito po ang tawag po nila ay twin joy. Twin joy? Ganun po. Ay, may twin join ka na anak. Nasaan na po yung mga yun? Namatay po yun. 1 oras at kalahati lang po nabuhay. Saan yung magkadikit sa kanila? Tiyan nila? Ang puso po nun, isa lang ang puso. Ay, parang yun napanood ko sa YouTube na may ganun pala talaga. Tapos iisa yung puso nila. Isa lang po ang puso. Sko. Kaya mahina pa yung puso. Kaya siguro nawala siya sa akin. Ilang araw din na naalagaan mo na yun, yung anak Hindi mo. ko po yun naalagaan. Basta po 1 oras at kalahati. Wala na po yun. Wala na sa Hindi ko na po nakita. Saan nila yun, nilibing? Diyan po sa bayan. Kalapit nung tsuhin. Din nila pala, nilagay sa ataol din. Sa nung nasa po yun, nasa hospital po yun, nakalagay lang po yun doon sa kahon ng mga kasirola. Yung dalawa. Sa kahon po. Hindi ko alam. Anak ko na pala yun, nasa ilalim ng ng papag. Nilagay sa kaserola. Oo, yung kahon ng kasirola po, yung ganyang kataas. Box, yung box niya.
Kaya pag ako nakakakita dyan ng puting paru-paro na dalawa, lagi magkasama, iniisip ko na lang yun yung kambal ko. Lagi po ako nakakakita niya na yung puting paru-paro. Lagi silang magkasama. Lagi yan dito sa aming paligid. Lalo na ngayon, magbe-birthday siya. Kaya siguro naman. Ilan taon na makikita. po ngayon, Nay? Kung ano, Kung nabuhay? nabuhay po, yan ay nasa 6 ito. oh, malaki na din pala po, ano. Oh, di may twin ka sanang kapatid, ano. Opo, meron. Bombay, Meron oo. po sana. Ay, Ma- hindi nabuhay yan. Oo. Yung napanood ko na ganyan, yung twin join, Nay, magkadikit, kaso nga lang, separate yung organ nila, yung puso, yung lahat. Kaso nga lang yung stomach baga, yung lagayan ng ano, iisa yung malaki. Yun, pero napaghiwalay nila, Kaya napaoperahan. po. Pero Oo. itong akin po, parang hindi yata po yun. Kasi Tsaka mahina po, ano? mahina ang puso niya. Oo. Iisa lang. Talaga pong hindi para sa akin. Siguro kaya kinuha na ni Lord ka agad ng maaga. May naging kapatid pala si, Tapos, Buboy. ganyan. Isang nahanap naman ito. Kaya yan yung binigay ni God sa'yo, Nay. Nawalan ka pero may May dumating. dumating. Oo. Nawala sa akin yung kambal na ito dumating sa buhay namin. Kaya sabi ko, siguro kaya hindi pinalad na ako yung kunin ng Panginoon para magkita pa kami. Nag 50-50 ka na po pala, ano? 50-50 po ako. Nagle-labor po ako nun, nagsusuka na po ako ng dugo. Oo. Yung mga buo-buong dugo, sinusuka ko na. Grabe, ano? Pero parang lumalaban din naman po yung katawan. Katawan nyo. Na parang gusto ko rin naman mabuhay ko. Mm. Sipag talaga ni, ni Buboy. Grabe. Magtira ka sa inyo, Buboy. Sawa na po. Ah? Nandito lang naman. Nagsawa ka na? Sawa na po kakabuko. Nandito lang din naman. Grabe, oh. Pinagkuha tayo ng buko ni, ni Buboy. Nalilito ako na isa tawag ko sa kanya, Bombay, Buboy. Kasi po, sanay po talaga ako sa pool. Maliit pa yan. Buboy ako ng buboy po. Yan. Oo. Kaya hindi ko na, nung lumaki na, alaman ko na lang, ang tawag sa kanya ng lahat, Bombay. Mm-mm. Kaya lahat ng bagay na may may dahilan. Tingnan nyo yun, nawalan kayo ng kambal. May pumalit. Oo, si Buboy naman ang dumating sa inyo, yung anak nyong pinaampon. So, yun yung blessing. Ano po, Nay? May mawawala, may May dadat. dadat. Oo, dadating. Ganun yun. Ayan. Ito po yan yung parang medyo may kaba na naramdaman sa kanya. May Ito, kaba. kunin mo to para medyo, At ano inisip kayo ni ko, nanay mo? Mami Kung mo? magkita kaya kami nito, puro sumbatan kaya ako. Sumbatan ako ng anak ko. Itaboy kaya ako ng anak ko kasi ganun ang nangyayari sa kanya. Yeah. Ano siyang ampun, pinaampun ng ama ko. Parang iniisip nyo na itaboy kayo ni Buboy. Kaya matagal po ako gustong, hindi pa nga po sana ako makikipagkita sa kanya. Parang na ano siya na gustong gusto niya talaga kami magkita. Mm-mm. Sabi, isang beses lang ma, pumunta ka rito. Lagi yan nagsasabi sa akin. Ano bang mahalaga sa'yo, trabaho mo, ang anak mo. Ganyan siya. Parang yung baga sa ano ko, siyempre matagal kong hinanap, matagal din namin nakita. Parang masakit din naman kung hindi ko pagbibigyan sa kagusta magkita kami. Yung, kaya po, pinilit ko kahit po ang pera ko'y pamasahe lang. Pinilit ko makipagkita sa kanya. Oo. Saan kayo galing nun? Sa Maynila? Sa Paranaque. Sa Paranaque ka na nagtatrabaho nun? Talagang madami ka din palang pinag-anuhan na na pinagtrabahuan na bahay. Mhm. Yun, ulitin natin at nagluloko tong pang-vlog ko. Kailangan na yatang palitan ito. At tatapon ko na ito, Nay. Pasira-sira na. Ano yung kwento nyo po na Nay? Na nung nagkita kayo ni Buboy, sobrang saya mo nun na may Saya halong... po. May halong takot na baka sumbatan ako kung ano. Malayo pa lang yan, nakita ko na nandyan na. Nagtulo na nga po ang luha ko noon nung makita ko siya na
parating sinusundo po ako. Nakamotor po. May kasama po siyang isa yung pinsan din niya. Sabi ko na yan na. Pero tumutulo po yung luha ko. Pero yung saya ko na, niluha ko na, saya-saya ko, napalitan din ng kaba. Sabi ko baka sumbatan ako, itaboy ako nito, pauwiin ako sa Maynila ulit. Pero hindi yun nangyari. Hindi ko in-expect yun, ma'am, pagdating niya. Sakay naman. Ganyan siya. Para sa akin, naluluha na, naiyak na ako. Sabi ko sa kanya, boy, naiyak na yata. Sabi niya, huwag ka dito umiyak, ma. Doon ka na umiyak sa bahay. Parang, ang saya-saya ko talaga, ma'am, nung makita ko siya na gano'n. Na malaki na siya. Malaki na siya. Oo, tas tanggap ka. Tanggap na tanggap niya ako. Oo. Nun bang magkita kayo, Buboy, ano yung iniisip mong unang gagawin mo pag nakita mo yung nanay mo? Sabi ko po, kung makikita ko po siya, tatanggapin ko na bilang magulang ko at marami din po kasi yung nagsasabi sa akin na yung mga nag-alaga po sa akin na sabi nila na pag nakita mo yung magulang mo, kausapin mo ng maayos, huwag kang magsusumbat ng kung ano-ano, tanggapin mo at magulang mo. Kaya yun lang din po ang ginawa ko, ganun, na excited po ako na makita siya, na hanggang nakita ko na nga po siya nung madaling araw na sinundo ko nga po siya at galing siya sa Paranaque. Ano, niyakap ko po siya, sabi ko, ma, tara na, sakay na. Grabe, ano. Gusto nga po niya umiyak. Doon ko nakita talaga siyang mapagmahal, maalaga po. Sabi, ma, diyan ka lang, ma. May kukunin lang ako. Pagbalik niya, may bota na. Suot mo, ma, maputik dyan, mababasa yung paa mo. Galing ka sa biyahe. Doon ko po talaga naramdaman na ganun ako kahalaga sa kanya. Ganun po siya magmahal. Kaya hindi Talaga din po. natin masisisi na ano na yan, talagang mahal na mahal mo si Buboy at siya yung nagparamdam ng ganun sa inyo. Naramdaman ko po talaga yan, ma'am. At bago lang kami magkita, bago ko lang sa talaga na-meet noon, yan na talaga na una niya sinabi sa akin. Madyan ka lang. May kukunin lang ako, ma. Pag balik niya, dala na yung buta. Isuot mo, ma. Mababasa yung paa mo. Galing ka sa biyahe. Isuot mo yan. Kasi may puting mabasa dyan. Saan po yun? Sa Batangas na po yun? Sabi ko po, ma'am, sa Albay. Ah, sa Albay. Okay. Doon na po yun. Oo. Doon kami po nakita niya. Talagang sabi ko, maganda ang pagpalaki. Magalang siyang bata. Babait na bata po talaga. Kaya hindi, parang naano rin ako na ito ang dapat na, karapat dapat sa mahalin na anak. Kasi walang iisipin ito kundi ang magulang. Kasi sa kanila hindi ko yan na ramdaman yung kahit sabihin ba, ma ako na magdala niyan. Ma ako na magdala niyan. Wala. Siya. Siya Pag lang. naglalaba po ako, bubuhatin niya, pupunta siya, bubuhatin niya. Tapos na to, ma. Dadalhin ko na to, ma. Ako na lang, ma, magbalaw. Ako na lang maglaba, ma. Ganyan siya. Lahat niyang ginagawa, ma'am. Pero para lang hindi po ako mahirapan. Kahit nasa trabaho yan, uwian, ma'am. Siya magluluto. Magluluto po yan. Grabe, ano. Magluluto yan. Basta sabihin lang niya, ma, upo ka lang dyan, relax ka lang. Siya na po ang gumagawa. Magluluto po. Kahit ano po ng mga kapitbahay namin. Kanya po siyang sa magulang talaga. Yun yung pinamulat sa kanya ng nagpalaki. Nagpalaki. Oo. Kaya alam natin na mabuti talaga yung nagpalaki sa kanya. Mababait na pamilya kasi lumaki yung anak niya na ganyan, Na nay. ganyan. Oo. Nakakatuwa. Walang iisipin po kundi sa pamilya. Sa pamilya, magulang niya. sa magulang. Mm. Eh, Pero nay, kung mag-asawa si Boboy, okay lang sa inyo. okay lang po. Makasama niyo sa isang bahay, syempre yung asawa niya. Siyempre po, para may kasama-sama din kami. Pag sa'yo wala, Oo. magtrabaho, kami sa bahay. Mm. Kaya yung pipiliin mo, Boboy, yung alam mo din na mapagmahal sa pamilya, ano. Opo, yung O pagdating ng panahon, wag mo na ngayon, ano. At para naman, para syempre mahalin yung nanay mo. At si nanay, alam ko naman na
kaya niyang mahalin ang manugang niya kasi nakikita ko yung kabaitan kay nanay mo, ano? Oo. Na, kahit naman po yung asawa ng mahal din naman po yung si asawa ni Mama. Mahal niya po. Kasi ultimo nga pong magbe-birthday si Mama naghahanda. Ay talaga, Nay? Ikaw ang naghahanda. Sana all. Oo. Ako po yan nung dati. Kaya kung naman po alam, pinikwento rin po nila sa akin. Oo. Kahit kung sinong may birthday sa pamilya nyo, pinag-aanda nyo, Opo. nagbabali kayo sa naging amo nyo. Bumabali po ako para lang may maibigay sa kanila. Pag nangihingi po si Kenneth, Ma, kailangan ko ng 700 kasi idadagdag ko sa ganito. Sabi ko, Oo. sige mamaya, pagdala ko na lang. Ganun lang. Kaya nga po nung araw na nagkagulo-gulo dito na kung sinagot-sagot man nila sa harapan ko si Mama, na dinuro nila ako na huwag daw ko makialam. Parang napaiyak na lang din po ako. Hindi ko lang po pinakita kay Mama. Oo, masakit sa dibdib, di ba? Opo. Kasi sabihan na yung magulang namin na sabihan na gano'n na walang naitulong. Mm-mm. Sa isip-isip ko, sa isip-isip ko, sabi ko, bakit na sabihan niyo si Mama ng ganyan? Lalaki ba kayo ng ganyan kung hindi kayo nasikaso ni Mama? Kung hindi kayo kung walang pakialam sa inyo si Mama? Yun na lang po inano ko sa sarili ko. Pero hindi ko naman po sinabi sa kanila yun. Parang yung nasa sarili Sa mo. sarili ko na lang. Oo. Pero alam mo ba mapapanood nila ito? Oh, yun lang po. Oo, okay Totoo lang lang. naman yung sinasabi. Oo, totoo lang yung nararamdaman mo dati, ano. Hmm. Pero kung mabigyan naman ng pagkakataon na mag-kaayos-ayos kayo, bakit Eh, naman hindi, di ba? Opo. Sa akin po ay wala naman pong problema. Kung magkikipag-ayos sila, magkikipag-ayos ako. Pero dapat po sila ang makipag-ayos kasi wala naman po talaga akong kasalanan, wala naman po kaming ginagawa ni Mama. Totoo po yan. Mm. Wala naman po kaming ni Mama sa isa't isa. Wala po. Magulang Yun lang yung po talaga. parang bintang sa inyo. Pero parang ang layo, ang dami pong nagalit sa bintang sa inyo. Ang daming Ang ano. relasyon po talaga namin bilang mag-ina. Mm-mm. Kasi mahal ko siya, anak ko siya. Tulad niya, madaga, malalahanin siya sa akin. Lahat ginagawa niya para sa akin. Kahit sino namang inanay, kahit sinong magulang, talagang hahanap-hanapin niya yung pagmamahal ng ano niya, ng anak niya. Pero sa relasyon niyo naman ng manugang mo, talagang ano ka din naman sa kanya. Mahal mo din Mahal talaga. ko po talaga siya. At bilang asawa ng anak ko, tinatanggap ko sila. Mahal na mahal ko din sila. Kaya lang, ayaw ko lang sa kanya, yung minumura niya ako, sinisigaw niya dito. Minura ko. Nakakatakot yung gano'n na Minura pangyayari. ko talaga. Ako nay, maldita ako pero di ko kayang ano yun sa sa pamilya ng asawa ko, hindi ko magagawa. Sabi ko lang, bayaan na yan, kung ganyan siya. Mm-mm. Hindi ko naman po pinatulan na. Mm-mm. Pinabayaan ko lang. Pag may mali man yung biyanan mo, iyakan mo na lang. O kaya pwede mo namang kausapin na maayos, di ba? Ganon yun. So, ayun, may nagpa-Gcash ng pang ano nyo. Di ko alam kung pang ano nyo, kung pang gastos nyo na, ha? Pang bigas. May bigas pa ba kayo? Marami pa. Ayan, yung pinadala niya ay 1,900. Pero buuin na nating 2,000. Nay, ano? Ganito na lang, Nay, no? Panggamit nyo ito, itabi nyo. Panggamit nyo sa bahay. Siyempre, ikaw, Buboy, walang trabaho, wala pang ano-ano. Siyempre, kailangan nyo ng konsumo, araw-araw. At, yun, kailangan nyo nga. Itabi mo to, Nay, para 2,000 para sa inyo. Salamat po sa nagpadali ng panggasto sa aming mag-ina. Marami-rami po salamat. Pagpapalain po kayo. Thank you. Salamat po. Oo. Dahil kahit sa totoo lang po, kahit kumbaga na parang nakakaya din na araw-araw kami binibigyan na baka isipin din ng iba na umaasa lang din kami sa hindi po naman sa akin po, gusto ko pa rin naman magtrabaho. Oo, bukal sa kalooban lang naman nila yung sinishare nila sa Kaya, inyo. Opo, kung sa akin po, salamat din po. Mm-mm. Dahil sa natatanggap po namin. Salamat po, ng marami. Oo. Wala pong
ano sana po yung iba na nangangailangan matulungan din nila. Oo. Kagaya po namin. Yan, grabe si Buboy. Bilib na bilib ako sa pananalita mo. Talagang magaling kang bata. At yun nga, madami din kumukontak sa atin. Sana mag-ano sila na sa tulong sa inyo para naman yun, makaluwag-luwag kayo sa ano nyo, sa buhay nyo, di ba? At di naman po sa akin, sa kanya lang. At matagal pa naman, mahaba pa naman din ang pamamalagi niya dito sa mundo. Para sa kanya na lang po. Ako, matanda na po ako. Kahit ano, okay lang po sa akin. Siya po malayo pang mararating niya. Maaabot pa niya ang mga pangarap ko. Grabe kayong mag-ina. Parang gusto ko nang umiyak. Marami nga po nagsasabi sa akin dati na yung buhay ko nga daw ay parang MMK. Pang MMK, oo, pang Jessica Soho. Sabi ko ay ayaw po. Nakakaya. Ikwento. Nakakaya. Ganun din naman pala mangyayari. Oo, na-vlog din kayo. Ano? Oo. Ayaan nyo, baka makita pa ng ano ito, ng MMK. Di, pwede naman nila iisadula yung buhay nyo, no? Why not? Okay lang naman yun sa inyo. Na nasa social media yung ano nyo, yung buhay nyo. Sa akin po ay nandyan na po. Bakit po? Totoo lang naman din yung sasabihin mo. Kung wala naman kasi nungalingan, bakit hindi? Mm-mm. Okay. Okay lang po yung ma'am. May aral naman po sila makukuha. May pagmamahal sila makukuha. Oo, tsaka aral yun sa mga kabataan na hindi marunong rumespeto sa magulang, di ba, Nay? Opo. Oo, kasi Tapos, naandun din po sa Bible yan na sana ay dapat galangin mo yung magulang mo. Nandun po sa Bible yan. Oo. Yan yung laging tinuturo ng ano sa simbahan, di ba? Di ba? Oo. So ayun, yan, itabi nyo yung ano nyo kung kailangan nyo ng pangkonsumo, pangkain. Bili kayo ng ulam nyo na gusto, John Paul. So ayun, dito muna yung vlog natin, John Paul. Salamat dito sa kinawit mo. Salamat Magbibigay na lang din ako dun sa may-ari ng nyug. Salamat din po sa binigay din po ninyo sa amin. At Sa sponsor, kay Sa- ma'am. Ayan, maraming salamat po. saka po sa inyo kasi hindi naman po yan makakarating dito kung wala kayo. Oo. At hindi din ako makarating dito kung di dahil sa pag-scout din namin. Siyempre nakita ko si nanay. Si nanay nung unang nakita ko niyakap ako niya, nay. Sabi niya, ma'am, napapanood kita sa kapitbahay, pwedeng payakap. Alam mo ba yon? Nangyari yon? Niyakap ko siya doon. Sabi ko, sige, nay. At di ko din inasahan na mga viewers din namin pala yung mga nandito na medyo malayo na din po ito. Kasulukan na din. kaya nakita po nila sa akin. Kaya sabi ko, siya na nga. Oo. Hindi ko po in-expect Miss na Alma na. hindi ko po akalain na kayo yung dumaan kayo doon na nakita ko kayo sa Lucy. Kaya, Na mga nakamotor. Oo. Mm-mm. sabi nung mga kasama kong Bicolano na baka daw vlogger kasi nag-picture kayo doon sa may sa may putikan. Oo, nung binidyohan namin yung putikan doon. Pag-uwi ko po nung tanghali yata yun, nung hapon. Sabi po sa akin ng mga kapitbahay namin, may tumutulong na sa inyo, may pumunta diyang parang tuwa din po ako ng konti. Kahit nakakayang i-share yung buhay na meron kami. Mm-mm. Parang nasiyahan din po ako. Oo. Dahil, siyempre sabi ko, salamat. Sabi ko. Oo. So, ayun. Yun, wala na ako masabi sa inyo na. Sabi niyo na lahat. Salamat, John Paul, at napaunlakan mo ako sa pagbablog sa inyo, no? Kahit yan nga, sabi mo nakakaiya. Pero okay lang yan kung yan yung way para matulungan ka namin sa pag-aaral, mapaayos yung bahay nyo, yung tirahan nyo ni mama mo. At kung ano yung pangarap mo sa mama mo, matutupad natin, di ba? Hindi lang ito interview, hindi lang ito kwento. Papatunayan ko sa inyo, Nay. Salamat po. Okay. Maraming salamat. Okay, sige. God bless. Sige, ingat kayo palagi dito, ha? Kayo din. Kaya din Okay. po. Okay. So, ayun mga mahal kong viewers, tapos na yung pagkwentuhan natin kila John Paul at si Nanay Marivic. At yan, maraming salamat sa pag-share ng mag-inang ito sa buhay nila. Siyempre, kahit daw nakakaiya, parang pang MMK na daw yung kanilang buhay. Talagang ganun daw talaga yung buhay nila. At ayan, sana suportahan nyo para
masimulan na natin yung yung project natin na bahay nila John Paul at Nanay Marivic para mapaayos na po yung lagay nila. Mabigyan ng hanap buhay at mapag-al si John Paul. Ayun. Maraming salamat. Dito ko muna tapos ang aking vlog. Support niyo po Alma Vlog, yung Facebook page natin, Commander ni Marcos dito sa ating YouTube channel at yung mister ko na si Marcos TV channel. Thank you so much. God bless. Game mo grabe. Swerte namin ngayong araw. May pabuko si John Paul. Binahagi niyo po ito. Salamat. Salamat, Nay. Oo, sige. Thank you so much. Sige po. Yun, isang sako naman yan.